Nagpasaklolo na sa Supreme Court ang grupong Piston kasama ang ilang commuter groups tulad ng Commute para mapigilan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng deadline para sa consolidation ng prangkisa ng jeepney operators. Kasama ang kanilang mga abogado mula sa National Union of People's Lawyer o NUPL, hinihiling nila na maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman para hindi maipatupad ang deadline na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanilang mga prangkisa. Hiniling ng mga ito na ideklarang null and void o walang bisa ang Department Order Number 2017-11 o Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Gayun din ang ilang sirkular at kautusang inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB gaya ng Consolidation of Franchise Holders. Ayon pa sa kanilang abogado na si Attorney Nery Colmenares, labag ito sa Section 3 ng Saligang Batas para sa kalayaan sa asosasyon. Gayun pa ng mga tsuper at operator, hindi nila kayang ipangutang ang pagkuha ng modernong jeep. At kung ipipilit ng pamahalaan ang deadline, ay tinatayang 140,000 umano na driver at 60,000 na operator ang mawawalan ng hanap buhay. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Attorney Nery Colmenares at Piston National President Modi Floranda. PRO bago man lang mag-December 31 para hindi muna mapatupad ito habang inaaral o dinidinig ng Korte Suprema ang kaso. Ang basis noon ay una, violation ng freedom of association kasi sa ilalim ng konstitusyon natin may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 million na mga commuter sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta umano sa transport disaster. Para sa commuting public, importante ang una, availability and accessibility nasasakyan nila papunta sa trabaho. Pangalawa, road safety. Alam po natin na may direktang correlation yung bilang ng yung demand at supply sa sasakyan.